sa GSIS. Umabot na po ng 10 million. For 10 some billion ability, pala, 10 billion yung utang ng Maynila. we did convince GSIS, for that matter, and gave us discount so that our co-workers in City Hall may retire and get their benefits. Sa mga City Hall employees, good luck sa inyo. Hindi ko pa sinama ang bagong utang o almost 200 billion sa GSIS. At ang pinakamasakit dito, hindi po ito pera ni Lito Atienza, ni Vice Chief, o pera ko. Hindi po ito pera ng taong bayan. Pera po itong pinagtrabahuan na ng mga empleyado ng pamahalaan. Ipadadala nyo na lang, hindi nyo pa pinadala, hindi ko malaman kung saan ninyo dinala. And to give you a visual of what is 10.2 sa aking mga minamahal na senior citizen, ayan po ang utang sa inyo ng lungsod ng Maynila. Social amelioration para sa senior for second quarter, 589 million pesos. Subsidy to PLF, 55 million pesos and growing. Because what you're seeing there is the first quarter obligation. Aid to Manila Police District, 26 billion. Doc Almiron, Doktora Irma Alfonso. Kung bakit lumalapit ng madalas ang mga tao sa atin na walang gamot sa health center, walang gamot sa ospital, ni Hiringgilya, halos hindi na magamit o magamit ang tao dahil wala. Sapagkat ang bayarin natin sa gamot alone is more than 2 billion pesos. Hindi pa na-content. Hindi na nagbayad ng gamot. Hindi pa nagbayad ng equipment. Amounting to 995 million pesos. Pati dyan ito, sinuba ninyo. Ala ko, Sinuba ninyo. Kayo lamang ba marunong kumain ng kanin? 431 million. At ang hindi ko maarok, ipinagsinungaling ninyo at ng mga kabahagi noon. Kaya tayo iniwan ng Junel. Hindi nyo binayaran ng 8 buwan. Sino mang negosyante? Maliit man ang malaki. Hindi mo bayaran ng 8 buwan. Titigil yun kahit gusto niyang maghanap. Oo nga. Now, today, to the people of Manila, you will know sino ang tapat at totoo. Ipinagsinungaling ninyo din na sinabi niyo iniwan. Hindi po. Andiyan ang dokumento. Nagpaalam ng Oktubre
ang UNED ng maayos. Ngunit, bagamat hindi sila nababayaran, ipinagpatuloy nila ang kanilang obligasyon hanggang Disyembre 31 ng taong 2020. Huwag na kayo magsinungaling, baka pag nakita kayo ng truck driver ng UNED, sagasaan kayo. Nagpuputong kayo sa mga barangay chairman na nanonood. Alam ninyo ang totoo. Pinalitan. Bagay naman na diskresyon ng sino mga alkalde kung kanino siya komportable at sanay. Pinalitan ninyo dito rin sa konseho. Kumuha kayo na alam niyo naman. Kasi hindi matatanda pa sa akin dito. Na alam niyo naman na hindi pwedeng paghati-hatiin ang distrito ng Manila and multiple contractors because our boundaries City Hall nag-cash advance ng 2.1 billion pesos. January, Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, 5 buwan. Ano ang panahon na ito? Panahon na ginamit sa kasama program, job order o JO at iba pang election-related services. Kumapit pa kayo. In just one day, they authorized one person to draw 3 checks in one day. Kaya siguro may bolt sa opisina ko. Isang tao lang. Isang araw lang. May 9, 3 days before election, pinag-cash advance ng 132 million pesos. Ayan po siya. COVID. Hala ka. Jonathan Garso. Hala. Mind you, and let me repeat, in one day, 132 million pesos. Ang pangalan po niya, Jonathan Garso. Kahit na ipinagbabawal ng omnibus election po, ang titigas niyo. Magkano ba yun? Ang lupit niyo. Anong buwan? January to March. Nang walang authority. Ibig sabihin, winawaldas natin yung trust fund and the basic concept of trust fund. That fund has dedicated or merong takdang gamit nagalaw kung saan ginalaw sa mga manonood, pumanatag kayo. Aalamin po namin. Sa kasagsagan ng eleksyon, isang empleyado ng City Hall, ang pangalan Fernan Bermejo. Nag-cash advance ng 641 million pesos, Councilor Joe Gising. Malalaglag talaga kayo sa upuan. Kasi baka nagtataka kayo, bakit walang pambayad sa 10.2 billion? Service rental, product receipt, product Yari talaga. So, nasaan ang pera?
unti-unti mo nang ipinamumulat sa inyo kung nasaan ang lahat. Ayan po siya. Kung kanina, si Joy Dawis, first honor. Ito po, magna cum laude. Nagamit lang din yun. Nagamit lang siya. Ang susunod, ang summa cum laude. Patay! Sino yun? Attorney Marlon Lacson, Hala. 1.6. Ha? amounting to 1.1 billion pesos. Grabe naman yan. Sila ba may krimen na ginawa? Hindi ko po alam. Ano bang ginawa nila sa pera? Hindi ko pa po alam. Pero sigurado ako, one way or another, malalaman ko rin may nakinabang dito sa session na ito. Patay sila. Huli. Huli. Iyang-iyayan paglabas. District namin yun. Iyang-iyayan paglabas. Ginawa niyo naman sa Maynila. Ha? Ano pa kayong konsensya? Ngayon sasagutin niya. Puro na lang ba kayo si ako, si ako, si ako, paano ako? Ano ba tayong kahihiyan? Nawala na ba sa atin yung pagmamalasakit sa kapwa? Pagkintiri pa sa Diyos. Ang hirap ng paliwanagan ang taong nagtitay ng kawali. Salamat naman sa Diyos. Awang-awa ako. Apply ka, Carwas. Totoo lang. Magtatatlong linggo na ako hindi mapagkakatulog. Paano babangon muli ang Maynila? Sa 10 bilyon ang utang natin, ang pondo natin, 20 bilyon. At the rate we're going, our PS services amounting to 60% of what? Of 20 billion? That's 14 billion. We still have about 6 billion, and we have a bayarin at 10 billion. How can we operate? How can we? Madam Vice Mayor, makisulo lang. Bawal na po sana sa inyo ang Zoom session. Hindi na po pwede pasum-sum na lang ang konsyal habang nasa Boracay nagsesesyon. Ang sasarap nyo, ako hindi pa nakapunta sa Amampulo. Kaya ko naman. Hindi ko naman sinasabing masama yun. But if I may use the saying, for evil to succeed is for good men to do nothing. Ang pananahimik ninyo ay pagpayag ninyo na maghari ang kadiliman sa ating buhay at pamilya. And I hope we start realizing we together repair this. We can repair this. We can heal this. And if I may continue, pasensya na kayo. Ito na yata ang pinakamahabang maririnig ninyo na inaugural session.
But, again, manatag kayo. Wala akong sinisisi. Inilalahad ko lang ang pakwal na katayuan ng ating bansa. To these individuals, whether you are still in the City Hall or not, I'm ordering you to submit your truthful liquidation report in accordance with the government rules and regulations. You know the drill. You know the consequences of what you did. Para po sa kaibuturan ng ating mga kababayan, pumanatag kayo, baka maitanong nyo dyan habang nagko-comment kayo sa Facebook. Anong gagawin sa kanila? I already stated it. We'll just focus on first things first. The garbage crisis, the peace in order of the city, and we will go after them. Isa pang symptoms na nasa ICU ng City Finances ay ang MTPB. Bago sa aking administrasyon na sinundan ko, the average income, yearly income of MTPB is 53.6 million pesos. Noong panahon ko, sa pamumuno ko, itinalaga ko si Direktor Dennis Biyahe at naging yearly income ng MTPB is 131 million pesos on average. Makikita ninyo, January to June, ang income bago nawala si Director Dennis Biyahe, nasa 73 million. And the same 6 months, ang naging income ng Maynila ay 56 million. You do the math. Saan napunta? Hindi ko po alam. Aalamin ko po. Pero, today, we have to give justice to a person. Because there is great injustice done to him. Ipinagpasinungaling na siya ay tinanggal. Para sa ating mga kababayan, hindi po siya tinanggal. Nag-resign po si Director Dennis Biyahe dahil dumarating na sa MTPB si Eddie Agpati. Now, what is the effect? The numbers don't lie. Hindi niya kaya. Bakit? Itinagubilin ko ng pangalagaan ang ahensyang yaon. Pero pinagdudahan, nino? Yung mga nandiyan dyan, katabi ng Office of the Mayor. Bakit? Kasi gusto na ni Congressman ng 2 congressman nagkopoin ang parking sa syudad at yung kanilang mga kasapakat na barangay chairman. Umanda na kayo. Dala ko na ang latigo sa mga barangay chairman na yan. Saan ka nakakita? For the first time in history, not even Lito Atienza, not even Lim, not even Erap, not even Lopez, not even Bagaching, not even in the lifetime of all mayors in the city of Manila, na pinayagang makialam ang congressman sa mga lokal na pagpapatakbo ng pamahalaan. Ano nang resulta? Na warde-warde ang ating siyudad. Kasi atat saan? Maalala ko nga, may nagsabi doon, gusto ko maging bilyonaryo.
pakiramdam ko, natupad niya na ang pangarap niya. Pero kayo, na mga busya, kung sino man, J.O. lang kayo. I never taught you that. So ulitin ko, hindi tinanggal si Direktor Dennis Biyahe. Si Direktor Dennis Biyahe nag-resign kasi hindi niya kayang isubo yung isinusubo sa kanya na siya namang naging resulta ng mga numero. Ano ang katotohanan sa job order? Parang sinisilihan yung ibang konsyerto. Naging supersize ang job order. From 8,309, naging 9,830. 1,500 na tongpats. At ang kinuha pa, pinakamahal na J.O. Simula lamang ng Disyembre 2024 hanggang Marso ng 2025. Maliwanag na ito ay katas ng election job fair. Marami sa mga barangay chairman, mga kagawad na nakinabang dito. Maliwanag din na umabot sa 217 million pesos ang kakailanganin kunin sa kaban ng bayan, karagdagang pampasweldo sa kanila. Wala po sila sa City Hall, nag-house to house po sila. Kaya dito, sa ganitong sitwasyon, tinatasan ko na ang mga department heads na mag-rekomenda lamang ng based on what is essential and what is necessary. Now, let's start dealing and curing our city's finances. At sisimulan ko ang pakiusap na ito sa ating mga minamahal na lolo't lola na nandito, nanonood sa kanya-kanyang tahanan, nanonood dyan sa bulwagan. Ako po, ayon sa pag-aaral ng ating financing, hindi po sustainable yung ginawang pagdoble sa inyo ng allowance. Kaya naman, yung dati-rating 948 million times 2 ay hirap na po ang syudad. Ay, mag-jet po ta. Kaya po, ako na po ang nakikiusap. Matindi po, matindi. Ibabalik ko po sa dating sitwasyon ang ating financial allowance sa mga senior citizen ng Maynila. Ngunit, ibabalik ko din yung tinanggal nila ng mga senior citizen na hindi botante. Yung senior citizen, saan ka nakakita allowance na po forfeit? Ang sabi daw, forfeited. Sa mga minamahal kong lolo't lola, pumanatag kayo. Ibabalik ko, botante hindi, makuha hindi, maglulubi-lubi ulit tayo sa lungsod ng Maynila. Mga lolo't lola ko. At ibabalik ko rin sa inyo ang mga tinanggal. Sabi nga ni Vice Mayor Chi, yung cake na naging cupcake. Lahat ng bagay na sinimulan ko, ibabalik ko muli sa inyo, mga minamahal kong lolo. Kaya, ang pangako ko naman sa bawat isa sa inyo, ulitin ko, botante o hindi, may sakit o wala, nakuha o hindi,
hanggat buhay ka, may pensyon ka sa lungsod ng Maynila. Because I will be remiss in my job and forsake my sworn duty to protect the interests of the majority if I continue this political stunt of fiscal recklessness of the past administration. Now, to the City Hall, I will lead by example. The City Hall will lead by example. Habang inaayos natin ang pananalapi, napakarami rin pwedeng magawa. Hindi lang marami, kundi napakarami na ang pwede natin gawin agad-agad to make Manila great again. Total, lumaki akong sanay na walang tulugan. At noong panahon ng COVID, namuno ng walang uwian. Therefore, I will ask for sacrifices that I will not bear myself. I will not demand the kind of service that I will not be the first to render. My office will be the kilometer zero of this policy. Change begins at the City Hall. On my first 3 hours in office, I have signed 20 executive orders and appointment of executive officials. That is to make sure that there is no vacuum and that engine for change start to hit the ground running 12:01 of June 2020. I've signed Executive Order number 1, directing all officials and employees of LGU Manila to be the exemplar models. We will start with basic, good, moral, and right conduct. To make Manila great, we must begin at City Hall. Ang opisyal at empleyado hindi pabaya sa trabaho at hindi abusado. May paggalang sa batas at mga alituntunin na pinahiran ng pamahalaan. Magalang sa pakikitungo sa nangangailangan, magalang sa kapwa empleyado, magalang sa kapitbahay, at kung saan man kayo mapapatpat, maging magalang kahit kanino. Hindi irresponsable sa social media, hindi nagkakalat ng fake news. Sa oras ng trabaho, hindi nakikipag-chismisa. Kahit luma ang damit, hindi kailangan maging mukhang dugyot. May respeto sa oras ng iba at sa mga nangangailangan ng tulong. May pusila ng iting ipinapakita. Kahit hindi oras ng trabaho, handang lumapit at tumalalay sa sino mang nangangailangan ng tulong sa inyong paligid. Hindi makikitang nagkakalat ng basura, nagpapark ng sasakyan kung saan-saan. Para naman sa ating mga health workers, inaasahan namin na kayo'y magiging mapagkalinga. Huwag na kayo sisimangon. Padadalang ko kayo ng gamot. Kaya naman nahihirapan yung ating mga health workers. Anong ibibigay nila? Aspirin? Yakapsul? Pagmolodon? Bakit? Itinira natin ng GO eh. Pambili na lang ng paracetamol, GO nyo pa. Pinas advance nyo pa. Gusto ko maging maunawin kayo, mga health workers, mga doktor and nurses. Ipakita natin sa kanila, kahit man lang sa pakikitungo, at sa panahon ng kanyang sakit ng katawan, hinagpis, hirap, yung ngiting maibigay natin, maaaring gamot na sa kanila o pag-asa na nilang makakamit na pangangailangan nila itutugunan ng pamahalaan. You must be the leading champions to make Manila great again. To the citizens you serve, you represent City Hall. So please act as an ambassador of goodwill for the institution you represent. Ibalik natin ang good manners and right conduct sa Kapitolyo ng Pilipinas. Nilagdaan ko rin ang Executive Order number 2 upang istriktong ipatupad ang City Ordinance na nagtatakda ng curfew sa Maynila. Sa mga batang 17 anyos, pababa mula alas 10.
ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Matulog na kayo. Sa paglilipot ko gabi-gabi, sandamakmak ng mga bagitong kabataan ang palaboy-laboy sa kalsada. Yung iba, hindi pa tuli. Sumasabak na sa rambol. Kasama sa mga pulutong na nakikipag-away na may gamit pang patalim. Ang iba naman yung ginawang racing circuit ang ating kalsada. Walang helmet, walang lisensya, walang muffler, at walang takot na makapagkarirahan kay kamatayan. Nakakadistorbo po kayo sa mga pagod na natutulog sa maghapong trabaho nila. Hindi rin lingid sa inyo na marami sa kanila na wala pang legal stomp, wala pang eksaktong legal na taong gulang. Pumipili na ng alak, tumutungga na ng alak, ginagawang nisulang beer house ang bangketa at mga bar. Bilang na ang araw nyo, last shot nyo na yan. On a serious note, when these feral kids go wild, they cause mayhem, public disturbance, and danger to themselves. And the war is on for the parents. For this purpose, I have directed the Manila Police District to establish checkpoints in all ingress and egress of the city of Manila, which you have seen already through the leadership of General Gomez. Nandiyan po siya. Ay, Guzman. Sorry. Ayan po ang ating district director. 10 na kanyang mga kasamaang opisyalis ng ating kapulisyan sa Luzon. And I have directed the Manila Department of Social Welfare to establish a ready force unit to collaborate with MPD in the strict implementation of curfew hours for the city of Manila. Ilagdaan ko rin. Executive Order number 3, all barangay officials to lead the simultaneous declogging of canals and estero and cleaning of their street starting July 5 and every Saturday thereafter. We will be consistent with this policy. We will be consistently implement this policy. And I will provide you consistent leadership for this policy. Ilagdaan ko Executive Order number 4, reiterating strict enforcement of Ordinance number 8772 entitled Motor Vehicle Modified Muffler Noise Regulation. Nakakabingay mga tambucho nyo, mga tulogis. At dahil dyan, nabiniri ang pamahalaan sa sigaw ng taong bayan. Kaya ipagbabawal ko po ito. Ours must be a city of science, not city of science. Not a perpetual display of dead cables and wires. So sa mga telco, public utilities, hindi po pansit kanton ang poste ng aming lungsod. Kaya nakikiusap ako sa inyo, kayo may nanonood ngayon, sa mga patay na kawan ng kuryente at telepono, tanggalin niyo na po yan sa loob ng 6 na buwan. For this purpose, I signed Executive Order number 5, mandating telecom, power, electrical, and all cable TV services providers and other service providers to remove wires and cables that are no longer in service and fix the so-called spaghetti wires. Consider this as a sort of your disconnection notice. Mga telcos and utilities, huwag nating hintayin. Kayo, testigong buhay. Huwag na nating hintayin may madisgrasya muli sa tumumbang poste, katulad na nangyari sa Binondo. Walang lindol, walang aberya, tumumba na lang kung yung poste hindi kinaya. Ang mga kabling yaw, buti na lamang, hindi na umuulit pa. Upang ang polisiya na ito ay magiging tuloy-tuloy, inihimok ko ang konsehong ito sa pamumuno
ni Vice Mayor Chi Atienza na gumawa ng ordinansa tungkol sa layunin nito. Lahat kayo may pamantayang sinusunod, lalo na ang frontline workers tulad ng traffic enforcer. Ginawa kong halimbawa sila sapagkat sa kilos at asal ng mga visible workers natin na huhulma ng taong bayan ang opinyon kung anong klaseng kawali ang tagalungsod ng Maynila. You in the Traffic Bureau, wittingly or unwittingly, provide the world an image of what a Manila City worker is. Kung bulok tayo, bulok din ang tingin sa ating lahat. As such, I'm ordering an immediate revamp of the Manila Traffic Parking Bureau. At pagre-repaso ay saklaw ng lahat ng personnel at prosesong sinusunod nito. Moving forward, ito ang general guidance ko. Ang focus natin ay magsaayos ng daloy ng trapiko, hindi panghuhuli. Kung ballpen na pansulat sa ticket ang pangunahing ginagamit sa traffic management at hindi pito, ito ay mali. Traffic stops or sign should not be the penalty traps. Hindi po revenue generation ang pangunahing layunin ng pagpapatupad ng batas trapiko, kundi road courtesy and safety. Lalong-lalo na sa mga nanonood sa gitnang silangan o Northern Luzon and Southern Luzon, sa mga magsasaka nating naghahatid ng pagkain sa atin dito. Ito ang garantiya ko, hindi na po ambush alley ng Kotongero ang lungsod ng Maynila. Tuloy po kayo. Para naman doon sa mga akyat truck nang bubukas ng kotse sa Arten, sa paligid ng pier o saan man sa lungsod ng Maynila. Bagong buhay na kayo. Kodits na ako. Narito ang panawagan ko naman sa DPWH, DOTR, Maynila, Manila Water, lalo na ngayon pag pumunta kayo sa Malate. 5-5 ang bukay, taon na ang binilang. Meralco, PLDT at iba pa. 24/7, work should also apply to road repairs and construction. Ulitin ko, Engineer Andres, no permit will be given if they are not going to work 24 hours on a shifting mode. Why? Kung do not delay ang proyekto, bakit sa araw lang ninyo sinisimulan? Do not delay pala. Pero pagkagabi walang gumagawa. Pagka Sabado-Linggo'y nakatenga, sino na sakripisyo? Taga-lungsod ng Maynila. Kaya ito'y gentle reminder ko sa lahat that goes to everyone, to the national government, to the private sector. Pumusina naman kayo kung meron kayong gagawing kalsada o lubak-lubak o kanal na bubungkalin. Kawawa ang mga tagalungsod ng Maynila. Pakiusap ko sa DPWH, huwag po ninyo kayong magtatayo. Huwag kayong magtatayo ng gusali o infrastruktura sa lugar na pinagbabawal ng batas. Saan ka nakakita? Pera ng congressman. Pera ng taong bayan. Pagpapatayo ng barangay hall sa bangketa. Kala ko ba't nagagawa kayo ng batas? Bakit kayo nagtatayo ng barangay hall at building sa tapat ng eskwelahan?
na sakripisyo ang teacher, estudyante, para lang mai-display nyo mga pangalan ninyo sa mata ng publiko na kayo'y may ginawa. Pero ikinarga ninyo sa bangketa where you know very well roads, alleys, and boulevards and avenues are beyond the commerce of men. Naglilinis kami dahil kayo'y congressman, kayo'y siga, ni walang permit, ni walang construction permit, ni walang building permit. Subukan niyong gawin yan sa harapan ko ngayon. Iohoyo ko kayong lahat. That's what you call technical malversation of public funds. Diyan sa 5th District, kalsada, gagawa nyo ng building sa gitna. Sisira na ba ulo ninyo? Noong panahon na yun, dahil takot sa inyo ang mayor, dito sa Maynila, there is a new sheriff in town. Kaya sa ating kapwa-kawani na naglilingkod sa DPWH, we want progress, we want development, but we put and utilize our resources sa mga bagay na kapakipakinabang sa ating kababayan na hindi nakakapamerwisyo ng kapwa at komunidad. Kaya po, muli, panawagan ko yan. Ngayon, halimbawa naman, nagkasubukan tayo. Try me. Ipalandra nyo yung truck ninyo sa kalsada. Ia-acetylene ko yan. Bakit? Ang taong bayan, walang lakas ng loob lumaban sa politiko. Kaya hinagpis nila sa loobin nila. Parang wala ng gobyerno sa lungsod ng Maynila. Kaya, I hope we are very clear about this immediate address. No permits will be allowed without proper coordination. And, mind you, Konseho ng Maynila, bakit kayo nagpapagamit ng lupain ng lungsod ng Maynila sa congressman na wala naman kayong MOU or Memorandum of Understanding? Aren't you required to do so? Tayo ang tagabantay, taga-subasta, taga-bili, taga-gamit, taga-pangalaga ng ari-arian ng lungsod, hindi congressman. Masyado nang abusado ang mga ilang individual. Bagay, kumisan, tama yung sinabi ng mga nakatatanda sa atin. Ang langaw, pag tumungtong sa ibabaw ng kalabaw, ang pakiramdam niya, mas malaki pa siya sa langaw, at sa kalabaw. Sa ating mga negosyante, welcome po kayo sa Maynila. Open governance requires confidence-building measures that will convince the businesses, big and small, will invest in the city of Manila. Para pumasok sila, latagan po natin sila ng red carpet, hindi ng red tape. Higit natin gawing mas epektibo ang IBOS, Electronic Business One-Stop Shop. Let us demonstrate through deeds, not words, through actual service,
not posters on the wall, but there is indeed ease of doing business in the city of Manila. Tapos na po ang kawalangyaan at pang-aabuso ng mga empleyadong or individual sa loob ng City Planning and Zoning Department simula sa araw na ito. Now let's go back to our taxpayer. And I appeal before this chamber, this council, and I appeal to you through the leadership of our Vice Mayor, Chia Chensa. I am now submitting before you today the general tax amnesty for the people of Manila. Bakit po? Ginawa po silang bakahan. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng bakahan? Ang baka, ginagatasan. Mas gusto nilang mali ang taxpayer para patuloy na madala sila sa farm. And that will stop. We have to give ease. There is economic struggle or challenges in the world, not only in our country, but in the world. Same as the thing. Giant screen, internet-ready TV. Huwag po kayong managkalala. Mura lang po ito. Baka nga makuha ko pa ito ng libre. It's easy to procure. Mura. Sa Raon nga, buy one, take one pa. Sa panahon ng bots and bikes, bakit ang gamit pa rin natin sa pagtuturo ay blackboard lamang? Yan ang tanong namin. We have developed already Manila Science High School. Support District, Albert Elementary School, Rosario Almario Elementary School, and I am going to give this message and address this to the people of Sampaloc. Umasa kayo. Akalain ninyo na tayo ko lahat ng eskwelahan kasi sa ganyang pandemya, 2 taon lang. Ngayon, 4 na taon na hindi pa gawa yung Magsaysay High School. Umanatag kayo, we will pursue it sa lalong madaling panahon na magamit nyo na ang paralan na yan. These are low-hanging fruits, right already, easy to implement, but it will affect our students in a better way. Uya na. Marami pa eh. But I just wanted to be forward and honest about